Ready? I declare I am a victor through my Lord Jesus Christ, and I will walk in His power and authority. No weapon formed against me will prosper, and every tongue that rises in judgment against me is condemned. No harm will come near my dwelling, and every member of my family will live in divine health and purpose. I declare financial overflow and abundance in my life. God's storehouse of bounty is releasing blessings that surpasses my needs. The Lord will open doors that no man can shut. I will find favor with God and men, and everything I touch will prosper. These are all my declarations in the mighty name of my Lord Jesus Christ. Amen. Bago po kayo umupo, pwede ka bang lumapit sa 5 tao, sabihan mo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Come on. Lapitan mo ang 5 tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Praise the Lord. And this is also my declaration to all of us. Pabanal tayo ng pabanal, payaman tayo ng payaman, pahusay tayo ng pahusay for the greater glory of our God. Amen? Sa lahat po ng nananampalataya, ang mga dineklara sa Kanya ay magkakaroon ng katuparan. Pumalakpak nga tayo ng malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah! So this is not just positive thinking or just positive declaration. Naniniwala po tayo na meron pong tinatawag na power ang spoken word. We are created in the image of God, and God created the universe by the power of His word. And you and I, we are created in the image of God. Kaya nga kung ano ang palagi na ating binibigkas, palaging sinasabi natin, one day, sabihin nga natin, one day, magkakaroon yan ng kaganapan. Amen? At sa umaga pong ito, tayo po ay magtutungo sa salita ng Diyos because we believe that the Word of God is the final and supreme authority of our lives, of our faith. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Book of Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sa iba pong salin, ang sabi, ang salita ng Diyos ay mabisa. Ito daw po ay mas matalim pa, mas matalas pa sa tabak o sa espadang magkabila ang talim. At ito ay tumatagos sa kaluluwa at espiritu ng tao. At ito daw po ay tumatagos sa kasukasuan at sa kailaliman ng buto. Grabe ang salita ng Diyos. At batid daw nito ang malalim na laman ng isipan at hangarin ng tao. Kaya nga po dito sa Christ the Rock, we value the Word of God. At tayo ay naririto ngayon, kaya ko po ito sinasabi, kasi tayong lahat ay naririto, dapat po tayo ay narito not just to listen, pero habang tayo po ay nakikinig, we want to learn and we want to be changed. Amen. At dapat habang nakikinig po tayo, ang attitude natin, paano ko ba ipapamuhay? Paano ba ako susunod sa mga nais ituro sa akin ng Panginoon? Dahil ang taong nakikinig at sumusunod sa makapangyarihang salita ng Diyos ay matalino. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, matalino ka talaga. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang tao daw na nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay matalino. Ito ay hinalintulad sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay
sa matibay na pundasyon sa bato. At pag dumaan ng malakas na ulan, ng malakas na hangin, nagkaroon ng pagbaha, ang kanyang bahay na itinayo ay mananatiling nakatayo, matatag. Dahil may matibay na pundasyon, ang pundasyon ay ang salita ng Diyos. Subalit ang tao na nakikinig sa salita ng Diyos pero hindi ito ipinamumuhay, ay hindi matalino. Hangal ang taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ito ay hinalintulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa malambot, mahinang pundasyon, itinayo sa buhanginan. Na pag dumating ang malakas na hangin, dumating ang pagbuhos ng ulan, nagkaroon ng pagbaha, ang kanyang itinayong bahay, ito ay magigiba, ito ay guguho, dahil hindi matibay ang pundasyon. Ang pundasyon ay hindi salita ng Diyos. Ang naging pundasyon lamang ay talino ng tao. Kaya po tayo naririto ngayon, we want to learn from God. Hindi lang natin bubuksan ang written word, hindi lang natin pag-uusapan at pag-aaralan, but we acknowledge the presence of the Sovereign Holy Spirit. Kasama natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Siya ang patuloy na magtuturo sa atin, magbibigay sa atin ng kaunawaan. He will give us heavenly discernment. Amen. Upang maunawaan natin ang mga pag-uusapan natin. Sino po dito handa ng makinig, matuto, and you are very much willing to obey the Word of God? Can I hear your loud amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Every time na sinasabi po natin amen, it means I believe, I agree, I receive that in my life. Ang title po ng ating topic sa umagang ito, A Small Man and a Big God. Pero bago ko po ito ituloy, nais kitang bigyan ng babala. Huwag mong iismulin ang katabi mo na yan. Maaring ganyan lang yan. Yan pa lamang ang kalagayan niya ngayon. But one day, the Lord will promote that brother, that sister. Amen. Pero bakit ang title nito, A Small Man and a Big God? Dahil ang nais po natin sa umagang ito, kilalanin natin kung sino ba ang Diyos na ating pinag-uusapan, na ating inawitan kanina, ating sinasamba at pinaglilingkuran. Kasi kung makikilala natin kung sino si Lord, magkakaroon tayo ng realization kung sino tayo in front of a big God. Amen. Alam niyo kung bakit may mga taong palalo, kaya may mga taong mapagmataas sa harapan ng Diyos. Hindi kasi talaga nila nakilala kung sino ang tunay na Diyos. He is the creator of the heavens and the earth. At ang Diyos na ito na pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ay Diyos na mapagmahal at pinili niya tayong mahalin. Ang tao ay sumuway sa Diyos, we rebelled against God, we disobeyed God, pero patuloy tayong inaabot ng Panginoon. At ang isang patunay na mahal tayo ng Diyos at patuloy niya tayong inaabot, tayo ay naririto ngayon. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, mabuti na lang narito ka. By the way, welcome to Christ the Rock. Ang Christ the Rock po, we are here not to promote religion. We are here so that all of us will have an intimate and strong relationship with our God. Because Christianity is all about relationship. Ito ang gustong i-restore ng Panginoon. Hindi lang ang tao magkaroon ng relihiyon, ginagampanan natin ang ating mga religious rights, pero nais ng Panginoon araw-araw
magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Tayo po ay magtungo sa salita ng Diyos. Babasahin po natin ang Luke chapter 19 from verse 1 up to verse 10. Samahan niyo po ako, pakikita niyo po yan sa screen. But if you have your Bible with you, at kung kayo po ay mas comfortable sa salin ng inyong Biblia, kung yan man ay Tagalog, kung yan man ay King James Version, may mga iba po kasing mga salin sa English. But right now I will use the New International Version from verse 1 up to verse 10. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. But being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today, salvation has come to this house. Sabihin nga po natin, salvation. Napakahalaga po niyan. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Sabi dito ng Panginoong Jesucristo, Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Last verse, verse 10. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Praise the Lord for the reading of His precious word. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, himayin po natin sa nalalabing ilang minuto ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Nais ko pong balikan ang sabi po ng verse 1, Luke chapter 19 verse 1, Jesus entered Jericho and was passing through. Meron po ditong naganap, ang tawag po dito, the divine appointment. Sino po dito, ngayong araw na ito, meron ka pang ibang appointment? At kaya ka narito, naging appointment mo to. Kaya ka dumalo dito sa gawain na ito. Maybe someone invited you. O baka hindi ka lang basta in-invite. Kinulit ka pa. O baka hindi ka lang kinulit. Sinuhulan ka pa. O baka hindi ka lang basta sinuhulan. Tinakot ka na rin. May mga appointment na para bang ang hirap hindian. Especially if the person who's inviting you is valuable to you. Alam nyo, may mga tao sa buhay natin, kahit kami ni Rebsel, may mga tao sa buhay namin, we cannot just say no to their invitation. Pero ito pong pinag-uusapan natin dito, hindi po ito appointment between human beings. Ito po ay divine appointment. Sabihin nga natin, divine appointment. Alam nyo, ang Panginoong Jesucristo, galing po siya ng Galilee. At ang sabi niya sa kanyang mga disciples, tayo ay magtungo ng Jerusalem. At bago po sila makarating sa Jerusalem, meron po silang daraanan na lungsod. At ito po ang lungsod ng Jericho. Nung kami po ay nakarating ni Rebsel, February 2023,
sa Israel. We joined a Holy Land tour sa Israel. Narating po namin ang city of Jericho. Napakaganda ng Jericho. At nung kanila pong kapanahunan, ang lungsod po na ito ay napakayaman na lungsod. Alam niyo po, ang mga lugar, may kanya-kanya po yung pagkakilala. Pag narinig mo pa lang yung lugar, ang isang lugar ay nakikilala mo kung saan tanyag ang isang particular na lugar. Minsan sa pagkain, sa mga produkto na makikita sa lugar, o sa mga pasyalan na pwedeng puntahan sa lugar. Pero ang City of Jericho, ito po, nung kanilang panahon, ay kilalang napakayaman na lugar. Actually, in the Old Testament, ang lugar po na ito, ang City of Jericho, ay kilalang kilala dahil ang mga Israelita, bago sila makapasok sa Promised Land, kinakailangan muna nilang mag-enter at kinakailangan nilang mapasok ang wall, the Great Wall of Jericho. Napakayaman na lungsod. At ang Panginoong Jesucristo, naniniwala po ako, not by accident. Hindi po nagkataon lang kasi walang ibang pwedeng daanan. Actually, meron pong ibang pwedeng routes para sila ay makatungo sa Jerusalem. But our Lord Jesus Christ choose to enter Jericho. Merong divine appointment. Alam nyo, sa Panginoon, walang aksidente. Amen? Maaring ikaw, inimbitahan ka ng tao, pero ang totoo, kaya ka nandito, o sa mga kasama natin sa FB Live, kung sa tingin mo by accident, biglang nagsisurf ka lang sa Facebook, sa social media, and then biglang bumungad sa'yo ang isang FB Live, at biglang natuon doon ang atensyon mo kasi natunghayan mo na merong isang gwapong mama na nagsasalita. Lahat po tayo ay nilikha na kawangis ni Lord. Walang kukontra. We are fearfully and wonderfully created by God. Amen! Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, paganda ka talaga ng paganda. Kung lalaki yan, pagwapo ka ng pagwapo. Ayan, para hindi na lang ako, pati kayo rin. Amen. Walang aksidente kay Lord. Hindi aksidente na pinili ng Panginoong Jesucristo na pumasok sa City of Jericho. Pagdating po ng verse 2, ang sabi dito, a man was there. That's the purpose. Yung po ang layunin. Hindi nagtungo ang Panginoong Jesucristo sa Jericho upang mamasyal. Upang matunghayan niya kung gaano kayaman ang Jericho. Meron siyang mission. Ipanalangin niyo po kami na Rebsel. Meron po kaming invitation sa Manchester, United Kingdom, at sa Scotland this coming August. Kaya lang yung month of August talagang tad po. Yan ay by God's will, kung loloobin po ng Panginoon. Pero magtutungo po kami doon, hindi para mamasyal. Kami po ay pupunta doon dahil kami ay pinapapunta ng Panginoon. Every time na meron kaming mga invitations, open doors, opportunity, we pray, we ask, and we wait for the go signal of God. Merong misyon ng Panginoong Jesucristo sa loob ng Jericho, at ang sabi dito ng verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. Sabihin nga natin, Zacchaeus. Sino po dito sa unang pagkakataon na encounter nyo ang pangalan na ito at ang character na ito sa Bible?
Ang sabi po dito, he was a chief tax collector and was wealthy. Who is Zacchaeus? Napakainam na makilala natin siya upang ma-appreciate natin yung naganap na encounter between a small man and a big God. Alam nyo, ang kinatagpo ng Diyos, ang kinatagpo ng Panginoong Jesucristo sa Jericho ay hindi yung hari sa Jericho. Ang kinatagpo ng Panginoong Jesucristo hindi yung gobernador sa Jericho. Hindi yung sikat na vlogger sa loob ng Jericho. O yung sikat na artista sa loob ng Jericho. Ang kinatagpo ng Panginoon ay si Zacchaeus. Hindi ibig sabihin, hindi ko sinasabi na kapag tanyag, kapag influential, kapag powerful, ayaw ng katagpuin ng Panginoon. No! Kahit sino ka pa man, nais ng Panginoon na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kilalanin natin kung sino tong Zacchaeus na ito. Zacchaeus was a chief tax collector. Actually, the word translated chief actually means ruler. Sa ibang translation po, ruler. So he was part of the ruling class. Nung panahon na yon, may mga tinatawag na ruling class. Sila yung powerful, sila yung influential. This means that he was a regional contractor for the Roman government. This was a lucrative business because Jericho was a rich city. So itong si Zacchaeus na ito, nasa ruling class, influential siya sa napakayaman na lugar ng Jericho. By the way, ang pinag-usapan po natin ay Luke chapter 19. Prior to Luke 19, ang Panginoong Jesucristo ay meron na ring nakatagpo na isang ruler. Luke chapter 18 verse 18. Tingnan niyo po ito. So, ibig sabihin talagang ang Panginoon walang sinisino. Kahit na mga influential, kahit na mga ordinaryong tao, kahit sino ka pa, mahalaga ka kay Lord. Amen. Sabihan mo ang iyong katabi, sobrang halaga ka kay Lord. Tingnan nyo itong Luke 18:18. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Ang tanong nitong maimpluwensyang lalaki na ito, ano bang gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So nagkaroon sila ng pag-uusap ng Panginoong Jesucristo at pagdating ng verse 23, sabi kasi ni Lord, nakikita ng Panginoon itong tao na ito attached sa kayamanan. Attached sa mga material na bagay sa sanlibutan ito. Alam nyo, kaya nga may mga tao, ibinuhos na lahat dito. Akala nila, eto lang talaga yung buhay. Dito na lang ibinuhos lahat. Pero ang totoo, ang buhay natin dito sa mundo, temporary lang. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, o ganito na lang ang gawin mo, ibenta mo lahat ng iyong mga properties at kalahati ng kayamanan at ang iyong kayamanan ay ipamigay mo sa mga mahihirap. Ibenta mo lahat at ipamigay mo sa mahihirap. Bakit niya sinabi ng Panginoon sa kanya? Kasi nga, naka-attach eh. Hindi niya kayang bitawan. Mas mahal niya ang kayamanan, mas mahal niya ang mundo kaysa kay Lord. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, sino ang iyong minamahal? Mainam na may mga minamahal tayo. Pero dapat ang pinakamahal natin, walang kaagaw, ay ating Diyos. Because the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength,
with all your soul. Anong ibig sabihin nun? That's the greatest commandment. Dapat walang kaagaw si Lord. And the Bible said, our God is a jealous God. At siya ay nagbibigay ng kaparusahan hanggang ikatlo at ikaapat na saling lahi kapag ang tao ay may minamahal na iba higit sa Diyos. Ang tawag dyan ng Biblia, idolatry. Kaya nga sa Ministry of Deliverance, nakaka-experience tayo ng mga sumpa na dumadaloy hanggang ikatlo at ikaapat na saling lahi. Kasi pinili ng mga tao, merong mahalin na iba higit sa Diyos. Kaya sa umagang ito, gumawa tayo ng desisyon, wala dapat kaagaw ang pagmamahal natin kay Lord. Amen? Anong ibig sabihin yan? Tignan niyo po ako ngayon. Meron akong bibitawan na salita, sana masalun ninyo. Kaya dapat walang kaagaw ang linggo. Ang linggo para kay Lord. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, buti na lang narito ka. So, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, dapat wala akong kaagaw sa'yo, kung ang kaagaw ko ay kayamanan mo, ibenta mo lahat yan, ipamigay mo sa mahihirap. Tingnan niyo po ang nangyari sa verse 23. When he heard this, he became very sad. Why? Because he was a man of great wealth. Hindi niya kaya. Mas mahal niya ang kayamanan niya kaysa sa Diyos. Alam niyo ba na ang Panginoon tumitingin sa mga puso natin ngayon? Kung mahal na mahal mo ba siya? Kaya hindi ka niya mapagkatiwalaan ng malalaking kayamanan kasi baka kapag ka pinayaman ka niya, mas bigyan mo ng importansyang kayamanan kaysa sa kanya. Marami na po akong naranasan ng mga tao na humihingi ng panalangin. Bishop, ipag-pray mo ako, ma-promote lang talaga ako. Sama-sama tayong maglilingkod, tutuparin natin ang mission natin kay Lord. Ako naman, amen. Nung na-promote na, nawalan na rin ng time kay Lord. Bishop, ipag-pray mo ako, makapag-abroad lang ako. Magsusupport ako sa gawain na Lord. Hindi po ako nagkukwento ng kwentong gawa-gawa nung nakapag-abroad na. Kahit 5 duling. Meron bang 5 duling? Wala na, hindi na ba yun tinatanggap? Kahit sa 7-Eleven? Kahit pisong dokling. Pero I just pray na ang Panginoon nakakakita ngayon dito ng mga puso, Lord, kahit sinong itapat, ikaw ang aking priority. Amen? Lahat nagmamahal sa ating Panginoon, palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! So dito, hindi naging maganda ang karanasan ng Panginoong Jesucristo dito sa Luke 18, hindi naging maganda ang karanasan ng Panginoon sa isang ruler, sa isang mayaman. Eto na naman, pumasok siya ng Jericho. Ayaw tantanan ng Panginoon kahit na mayayaman. Kasi kahit mahirap, kahit mayaman, may kaluluwa. Amen. So, ituloy po natin. Ang sabi po dito, sino ba itong Zacchaeus na ito? Sabi po dito sa verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief, a ruler, tax collector, and was wealthy. Parehas sila. Nung unang nakausap ng Panginoon sa Luke 18, etong Zacchaeus na ito, ruler, mayaman din siya. Bakit siya mayaman? Dahil sa kanyang negosyo. O, gusto ko po ipaalam sa inyo, si Zacchaeus ay hindi namamasukan.
Hindi po siya tax collector. Anong sabi diyan? Ruler siya. Siya ay chief tax collector. Ayon po sa aking pagsasaliksik, the Roman did not collect taxes themselves. They practice tax farming, ang tawag po dito. They franchise the tax collecting business. O ba? May franchising na pala noon. Ginagawa na po yan ng mga Romano noong unang panahon. The tax collector promised to deliver a certain amount of money, and anything collected in excess belongs to him. To gain this, or to gain these rights, you had to be wealthy to begin with. Siyempre, kahit nga panahon natin ngayon, kung ikaw ay magpa-franchise doon sa mga magagandang nakatayo na ng mga negosyo, kailangan mo ng malaking pananampalataya at malaking puhunan. Meron po yung tinatawag na franchise fee. But once you gain that right, it was easy to increase your wealth. So ano pong sa makatuwid? Zacchaeus was not some small-time operator. He was a powerful and wealthy business person. Hindi po masama ang magnegosyo, hindi masama na maging matagumpay na entrepreneur. Actually, ito ang panalangin ko, na dito sa Christ the Rock, our God will raise up end time kingdom financiers. Lahat ng nananampalataya, sumigaw ng malakas na amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, sa chapter 18, nung na-encounter ng Panginoong Jesucristo yung young, rich ruler, at tumalikod siya, umalis siya, hindi niya kaya yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya na isuko ang kanyang kayamanan. Dahil nakikita ni Lord na mas mahal niya, mas attached siya sa kanyang kayamanan. Sabi ng Luke chapter 18 verse 24, Jesus looked at him and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Ayan lang po ang problema kapag ang tao ay nagkakaroon ng kayamanan, nagkakaroon ng mga tinatawag na influence, power, accomplishments. Parang ang feeling niya, mas mahusay na siya kay Lord. Kaya dapat makilala natin kung sino ang Panginoon. Sabi ng verse 25, indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Kasi pag ang tao mayaman, yung super rich, ang pinag-uusapan natin dito, parang wala na siyang pangangailangan. Parang hindi niya kailangan si Lord. Kaya nga mapapansin nyo ang sabi ng Luke 4:18-19, yung kaninang ni-recite. Sabi ng Panginoong Jesucristo, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Hindi ibig sabihin na ang gospel hindi para sa mayayaman. Ang ibig sabihin nun, ang makikinig sa gospel, yung alam niya na meron siyang pangangailangan. Nakinilala niya, mahirap ang aking espiritu, mahirap ang aking kaluluwa, kailangan ko si Lord. Amen. Pero pag ang tingin mo, you're a big man, bigger than God, you don't need God, wala kang pangangailangan. Hindi ka nga makaiyak sa Lord, hindi ka nga makapalakpak, hindi ka makataas ng kamay, hindi ka makaluhod sa Diyos. Kasi feeling mo, hindi mo siya kailangan. Hindi mo siya kinikilala bilang Diyos at Panginoon. Pero si Zacchaeus, ito pinag-uusapan natin ngayon, si Zacchaeus medyo kakaiba ito. By the way, Zacchaeus is a Hebrew name meaning clean or pure. But he was a chief tax collector who worked for the Roman government, and thus he was labeled a sinner. Noong unang panahon, pag nagtrabaho ka o ang business mo ay collecting taxes at ikaw ay nag-franchise sa Roman government, ang tingin sa iyo ng mga tao noon, ikaw ay makasalanan. Meron ng label. Alam nyo,
Sa panahon natin ngayon, ganun-ganon. Kahit hindi ka kilala, basta meron kang connection kung kanino, may label ka na. Amen. Nakatingin ang tao ngayon sa panglabas na kaanyuan. But Zacchaeus was different. Meron akong ipepresent sa inyong kakaiba na perspective pagdating kay Zacchaeus. Zacchaeus was different. He was a successful businessman. He had worked hard to move up the success ladder and earn the title of chief. He was wealthy. And the text seems to indicate that Zacchaeus operated his business, look at this, with integrity. Dati lagi nating naririnig, si Zacchaeus, corrupt. May label na nga siya eh. Pero, nung nakilala ni Zacchaeus ang Panginoong Jesucristo, tingnan niyo ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sabi niya, if I had cheated. Ang sabi ni Zacchaeus, kung meron man akong niloko, hindi sasabihin nyo ng manloloko. Ang sasabihin ng sa mga niloko ko po, ibabalik ko 4 na, hindi yun ang sinabi niya. If I had cheated. Kung meron man na hindi ko siguro alam, na naargabyado ko, kasi may mga tauhan din ako under me. At dahil sa aking pamamahala, naloko ko kayo, ibabalik ko 4 na beses. So, tignan natin sa ibang perspective. Mukhang itong si Zacchaeus, mukhang matino siya. Binigyan lang siya ng label. Sino dito, pinipilit mong maging maayos ang buhay mo, pero meron pa rin nasasabing mga negative ang tao patungkol sa iyo. Sabihan mo ka ngayong katabi, kapatid, naunawaan kita. Hindi lamang yon. Ang sabi dito sa kwento, Zacchaeus was short in his stature. People recognize him by his size. Grabe talaga ang tao pag nag-label. Sabi ng Luke 19:3, he wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. Hindi niya makita eh. Pag kayo po ay napunta ng ng Israel, lalo na yung mga Palestinian, pag nakita ninyo ay ang lalaki. Malalaking mga tao po talaga sila. At si Zacchaeus ay maliit, hindi niya makita. Gusto niyang makita ang Panginoong Jesucristo, hindi niya makita kasi nahaharangan siya ng mga malalaking mga tao. And most probably, kapag na-mention ang Zacchaeus, laging kadugtong, yung pandak. Sino po sa inyo nakarinig ng ganong label sa tao? Dumating na ba si yung kalbo? Dumating na ba si yung maitim? Dumating na ba si yung mataba? Aray ko. The sad reality in our world culture is that we often assign value to a person based on physical appearance. Pero tignan po natin kung paanong napagtagumpayan lahat yan ng Zacchaeus. Sabi ng verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. The desire to know the sovereign Christ. Meron siyang desire. Kaya nga makikita natin, it's very possible na itong Zacchaeus na ito, may label siya, pero he wanted to live a life of integrity, and kahit na mayaman na siya, pinipilit niyang ayusin ang buhay niya, he realized, kailangan niya si Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, kailangan mo si Lord. The story of Zacchaeus is unique because he is not like other characters who encountered the sovereign Christ. He was not called as disciples were. Hindi siya sinabihan ng Panginoong Jesucristo, come follow me. Si Matthew, si Levi, nung nakita ng Panginoon sa tax collector table, sinabihan ng Panginoon, follow me, kaya siya sumunod. Itong si Zacchaeus, hindi. Meron siyang initiative. Walang invitation, most probably, hindi naman nakatala, most probably, it's the sovereign Holy Spirit. Amen. Wala namang pagkilos ang tao na walang initiative mula sa Diyos.
Pero makikita natin itong Zacchaeus na ito, siya mismo. Gusto niyang makilala ang Panginoon. He was not called as the disciples were, nor was Zacchaeus suffering from some kind of affliction. May mga tao kaya lumalapit sa Panginoong Jesucristo, may sakit at karamdaman, gusto ng kagalingan, may kailangan kay Lord. Pero si Zacchaeus parang wala naman siyang kailangan. Alam niyo, mahirap ilapit sa Diyos ang taong mukhang walang pangangailangan. Minsan pa nga, pag in-invite mo, sama ka sa church. Ano bang mapapala ko dyan? Ano ba sa akin dyan? What makes Zacchaeus so special is that he was influential and very rich man who wanted to see the Lord Jesus was. Gusto niyang makilala ang Panginoong Jesucristo. Zacchaeus does not appear to have any observable need, but he is curious about our Lord Jesus. Why? Kasi ang Panginoon mismo ang naglalagay sa puso ng tao. God has placed in the soul of every human being a desire to connect to the Creator, whether you like it or not. Some fight it, ignore it, deny it, but the Scripture is clear. Human beings are spiritual beings, and no amount of worldly success or possessions can satisfy the deepest longing of the soul to know God. Kahit gaano katagumpay ang tao man ay may mga problema, lugmok man, matagumpay man, maghahanap yan ng Diyos na kanyang sasambahin. Kaya pag ang tao hindi sumamba sa Diyos, iba sasambahin yan. Kaya dapat ang tao magdesisyon, sambahin ang Diyos. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, "Yet God has made everything beautiful to its own time. He planted eternity in the human heart." So anong ginawa ni Zacchaeus? So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." Our Lord Jesus called Zacchaeus by name. Hindi niya sinabi, cheap tax collector. Hindi niya sinabi, pandakekoy. Tinawag niya sa pangalan. Alam niyo, kung ikaw first time dito, hindi ko kilala pangalan mo, pero kilala ka ni Lord. Amen. Amen. Our Lord Jesus called Zacchaeus by name. He made eye contact and spoke to him face to face. Talagang ang Panginoon, intentionally tumigil siya dun sa spot. Tumingala siya, tinignan niya si Zacchaeus. The Lord communicated to Zacchaeus that he was glad to see him. This was not an interruption in the Messiah's schedule. Siya talaga ang pinuntahan ng Panginoon. He always has time for those who seek Him. Kaya kung ikaw narito ka ngayon kasi nais mong makilala pa ang Diyos, maranasan siya, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Diyos. While others saw just a cheap tax collector, our Lord Jesus Christ saw the man behind the position and sought to build a relationship with him by going to Zacchaeus' house for dinner. Alam niya, sabi ng Panginoon sa kanya, I must come. I must. Naisiparamdam ng Panginoon kay Zacchaeus, kailangan mo ako. You need God. At yan po ang nais kong iparating sa inyo sa umagang ito. Verse 8. Nagsisi si Zacchaeus. Ang sabi ni Zacchaeus, nung natanggap niya yung pag-welcome ng Panginoong Jesucristo sa kanya, ang sabi ng verse 8, kasi yung mga tao nagsalita, si Jesus pumunta sa tahanan ng makasalanan. Sabi ni Zacchaeus, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Alam niyo, sabi ni Zacchaeus, tignan niyo po itong mabuti. Kalahati ng kayamanan ko, ipamimigay ko na.
At kung may mga niloko ko, babayaran ko, ibabalik ko, maka-4 na beses. Ang ibig sabihin nun, kapag tinignan natin, kung totoo ito na may mga niloko siya o mga tauhan niya, mauubos ang kayamanan niya. Baka magtrabaho pa siya para lang magbayad. Hello? Ang tawag dito, deep repentance. Makikita natin yung pinagkaiba nung rich ruler sa Luke 18, ayaw niyang i-give up ang kanyang kayamanan. Ito, hindi na nga hinihingi ni Lord eh. Sabi niya, Lord, kalahati ng kayamanan ko, pamimigay ko na. Kasi baka attached din siya, feeling niya. At kung may mga niloko ako, at yung mga tauhan niya sa ilalim niya, ibabalik, maka-4 na beses. Napakahalaga ng repentance. Hindi pwedeng lumapit tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya na walang pagbabago ng buhay. Kung ikaw narito ka ngayon, alam mong meron kang ginagawa na taliwas sa salita ng Diyos, ang unang hakbang, kilalanin ng Diyos, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, kaya tayong baguhin ng Panginoon, and the Lord can restore us. Ang sabi ng Acts chapter 3 verse 19, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Dito na po ako magtatapos. Ang pinakahuli, the destined salvation. Nung narinig ng Panginoon yon, yung tunay na pagsisisi kay Zacchaeus, yung kanyang pagnanais na makilala ang Panginoon. Ang sabi ng verse 9, Jesus said to him, today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Tingnan niyo po ang mabuti. Pwede kasi ma-miss natin eh. Ano daw ang binigay kay Zacchaeus? Hindi lang kaligtasan niya, pero kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, today, salvation has come. To this person, no. Salvation has come this house. Ganyan magligtas si Lord. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Ang mga mahal natin sa buhay, makakakilala sila lahat. Kikilalanin nila ang nag-iisa at tunay na Diyos. Sasambahin ang tunay at nag-iisang Diyos at maglilingkod sa Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang sabi ng Acts 16:31, nung panahon ni Apostol Pablo at Silas, nakakulong sila, naghimala ang Diyos, nagbagsakan ng kanilang mga tanikala, bumukas ang pintuan ng kanilang selda. Pagdating ng jailer, nakita niya nakabukas yung mga pintuan ng mga selda. Natakot siya. Pero nung nalaman niya na nandun pa si Apostol Pablo, si Silas at ang mga bilanggo, ang tanong niya, anong gagawin ko para ako ay maligtas? Itong sagot ni Apostle Paul, ni Silas, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kanina, merong particular word na binigyan ko ng emphasis. Sabi ko, pinaulit ko sa inyo. And that word is the word salvation. Sabihin nga natin, salvation. Anong kaligtasan ito? Anong salvation ito? Ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Alam niyo kung bakit ang Panginoong Jesucristo intentionally pumasok siya sa Jericho? Kasi merong isang tao by the name of Zacchaeus, mayaman siya, maaring totoo na ang kanyang buhay ay life of integrity, o maaari namang siya ay corrupt. Hindi talaga natin alam kung ano ang kanyang ipinamuhay, pero isa ang totoo, meron siyang kaluluwa. At ngayon, sa umagang ito, ano man ang sitwasyon mo, maaaring pinipilit mong mamuhay ng maayos, o maaaring alam mo, marami kang nagawang mga kapalpakan, kasalanan, pero meron kang kaluluwa na nais iligtas ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako'y naparito upang abutin ang mga naliligaw, upang iligtas ang kaluluwa ng tao. Kung ang tao ay magpapakumbaba katulad ni Zacchaeus, kikilalanin si Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos Panginoon at
tanging tagapagligtas ng kanyang buhay. Maaari ko po ba kayong ilingin na tumayo? Pwede bang ipikit natin ang ating mga mata? Ako po ay naniniwala na sa pagkakataong ito, kasama natin ang presensya ng ating Diyos. Huwag muna tayong magpapadistract sa kung anuman sa ating paligid, maging sa katabi natin ngayon. Ang katabi mo ngayon ay walang kakayanan na iligtas ang iyong kaluluwa. Subalit ang presensya ng Diyos na nasa ating kalagitnaan, siya ay may kakayanan na ikaw ay iligtas. Kung paano ang Panginoong Jesucristo intentionally pumasok siya sa Jericho, I believe the presence of God is here. Dahil merong taong narito na naisaliksikin, nais maranasan ng Diyos ang Panginoong Jesucristo, nais kang abutin ng Panginoon. Pero pwede ka bang gumawa ng commitment kay Lord katulad ni Zacchaeus? Sama-sama tayong mananalangin ngayon at maaari bang ikaw ay gumawa ng desisyon na kilalanin, manampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, tanging tagapagligtas ng iyong buhay. Papangunahan ko po kayo sa panalangin. Pwede mo bang sabihin, Lord Jesus Christ, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Lord Jesus Christ, nananampalataya ako, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Simula ngayon, lalakad ako sa isang bagong buhay. Sasambahin kita at paglilingkuran habang ako'y nabubuhay. Kaya nyo pong ipanalangin ko kayo. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, sa mga katotohanan ng inyong pong mga salita. And thank you sa commitment na ginawa ng bawat isa. Alam ko po, pinakinggan nyo po kami. At ang bawat isa na gumawa ng commitment, ng covenant sa araw na ito, ay magsisimula ng isang bagong relasyon sa iyo. Thank you, God. May your protection be upon us all. At pagpalain nyo po ang nalalabing panahon pa ng amin pong gawain. Thank you, Lord. We glorify you and we worship you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.